Hello, magandang umaga, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Siyempre, Vice President Sara Duterte. Wala na pong ibang mga balita ngayon kundi Duterte, VP Sara, hearing sa Congress. Yan lang po ang mga balitang umiikot sa atin araw-araw. So, yan po ang ating topic. Pero sana naman, nanonood na rin kayo, pindutin nyo na po yung like button. Importante po sa amin yan. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. So, dito po sa hearing, pinanood ko kahapon, kaya lang, atrasado na naman yung ating pagbablog dahil tayo po ay busy. Pero, itatawid po natin to, mag-comment po tayo, magbigay po tayo ng ating mga reaction, and opinion, no? Pinanood ko po yung hearing kahapon. At the same time, sumagot po agad ang ating VP Sara. Talaga namang binutata itong si Gloria Mercado. So, doon po sa hearing, may lumutang nga, no, na Gloria Mercado na dating empleyado ng DepEd. So, aking sinulat na lang at yung press briefing ni VP Sara, sinulat ko na lang din yung mga mahalagang bagay na ating re-react or pag-uusapan. So doon sa hearing may lumutang nga na Gloria Mercado, dating empleyado ng DepEd, kung saan nakatanggap daw siya o nakakatanggap daw siya ng sobre from February to September. Nung pinapanood ko itong si Gloria, napansin ko panay ang English, magaling mag-English, magaling magsalita, no? Ganyan po yung mga yung mga budol, 'di ba? 'Di ba agagaling magsalita? Kagaya ni Bangag. Kaya nga tayo nabudol Napaniwala tayo Yung bang magagaling sila magsalita pero habang pinapanood ko siya, tumatagal. Sabi ko yung pagmumukha nito, wala akong tiwala dito. Natuwa ako nung sumagot agad si VP Sara, at nung napanood ko yung kanyang press conference, lalo akong humanga. Talagang iba yung talino niya. Ang galing. Talagang mapapapalakpak ka, mapapabilib ka. Ang galing po ni VP Sara. So, doon sa kwento ni Gloria, nakakatanggap daw siya ng sobre. At ito'y parang hindi pa niya inaamin nung una na ito'y bribery, no? Sabi niya, it could be dahil daw, sabi ni Luistro, kaya ka ba nakakatanggap ng sobre na may lamang pera dahil para ma-impluwensyahan yung mga desisyon mo sa procurement, at nandoon siya sa HR siya yung USEC. So yan yung mga dahilan kung bakit nakakatanggap siya ng sobre. Okay, sinagot ito ni VP Sara sa press con, no? Ang sabi niya, una, sinabi ni VP Sara, dapat pag nag-aakusa, mayroong papel. Yan din yung sinasabi ko dati. Dapat pag nag-akusa ka, nagbintang ka, mayroong kang kasunod na ebidensya. Hindi ba para patas? Yan dapat ang ginagawa ng mga nag-aakusa. Si VP Sara, pag may sinabi siya, may papel, may paper trail. Si Gloria Mercado, ang sabi niya is a disgruntled former employee. Siyempre, ginugol ko yung disgruntled, no? Ito raw po ay angry or dissatisfied. So siguro hindi niya matanggap yung kanyang yung nangyari sa kanya kasi ito'y pinalayas sa DepEd. Okay? Pinalayas because lack of trust and confidence. Yan po ang sabi ni VP Sara. Bakit po? Dahil ito pala si Gloria Mercado ay nag-solicit ng 16 million sa isang kumpanya, isang private company,
at ginamit ang pangalan ni BP Sara na walang otorisasyon na pinagagamit sa kanya ni BP Sara ang kanyang pangalan. Nakita ninyo kung paano gumawa ng pera. 16 million, napakalaking halaga po nun. Dito makikita mo, ito na yung mga yung mga taong matatawag mo na parang sinasaniba ni Satanas. Demonyong gawain na po ito eh. Yung mga ganyan. Scam to eh. Scam. Walang iniwan to sa nakaw. Para ka na rin nagnakaw nito, di ba? So, yan ang unang ginawa nito ni Gloria. Sabi ni BP Sara, naka-strike to siya sa kanya. Kaya siya tinanggal, no? Tapos, yung school visit daw ni BP Sara sa Cebu, may nagsumbong na teacher. Kumbaga, nasa field daw itong teacher, nasa field, no, kay BP Sara. May humahawak daw sa kanila na teacher items or parang ito po ay taga-ibang region. Okay? Nung nagsumbong po yung teacher doon sa Cebu, nag one-on-one daw sila ni BP Sara. At it turned out, ang HR mismo ng DepEd, kinuha niya yung teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office, doon nga po sa Mandaluyong, at ginawa niyang EA, Executive Assistant. In short, alalay. Kumuha ng teacher itong si Gloria sa Region 7, dinala sa Mandaluyong, ginawang alalay. At pinagtanong tuloy ni BP Sara kung totoo ito. Totoo. Kasi injustice po para sa teacher yun eh. Teacher siya, tas gagawin mong alalay lang sa opisina. So, parang injustice yun. At yun ay sinumbong kay BP Sara at nalaman na totoo. So, naka-strike to si Gloria Mercado. Kaya, ito po ay pinalayas at sinibak. Alam naman natin sa gobyerno, kapag gusto ka ng sibakin, so, kakausapin ka, mag-resign ka na lang. Para naman hindi pangit sa record mo, no? Na ikaw ay sinibak. Ang ginawa naman ng Mercado, ni Gloria, baka daw pwede, na lang, yung retirement na lang. Magre-retire na lang daw siya. So, yun ang ginawa. So, dito makikita mo, napakabait talaga ni BP Sara. Kasi kung sa akin yun, o baka sa inyo, no? Kung sa akin yun, ididimanda ko yun. Didimanda ko yun. Hanggang sa mapakulong yun. Kita mo, sa sobrang kabaitan ni BP Sara, nabubudol siya. Nabudol siya ni Marcos. Tapos ito nung ngayon, dumitaw itong Gloria na ito at kinakalaban siya. Okay. So, kaya siya pinaalis dahil po doon sa dalawang ginawa niya. So, ibig sabihin, ito pong si Gloria Mercado, wala itong kredibilidad. At alam natin ang pakay nito, kaya nakipagsabwatan diyan sa mga crocodile sa kamera, ay para sa pera. Kasi gumagawa siya ng kabulastugan doon pa lang sa DepEd eh. At ito pala ay 40 years na, matagal na sa gobyerno. 68 na yata ito, 68 years old. Ayaw pa rin magpahinga, no? Siguro nasasarapan o nakaka-addict siguro yun yung corruption, yung paano ka magkakapera sa gobyerno. Nakaka-addict siguro yun eh. So, dahil diyan hindi na raw pinalampas ni BP Sara. So, kinausap ito ng Chief of Staff ni BP Sara. So, yan po ang nangyari. Tapos, hindi lang daw yon, nanira pa pala ito ng isang USEC at ASEC.
siguro yung isang ASEC na yon, yung isang USEC na yon, parang balakid sa mga ginagawa niyang korupsyon. Kaya siniraan. Merong ganun eh, para mapaalis. Merong mga ganung kasamahan eh. Gusto nito mapaalis yung masibak, matanggal, kaya sisiraan ka. Dahil siguro inis sa'yo, istorbo sa'yo, sagabal sa'yo, balakid sa mga ginagawa mo. So may mga ganun tao, no? Ugaling demonyo talaga, no? Nalaman niya, hindi naman pala totoo. So, in short, sinisiraan niya yung isang ASEC at isang USEC. So, ngayon po, ang problema ko ngayon dito sa investigasyon ng kampo ng mga buhaya, dito po kay Gloria, walang nag-cross-exam. Hindi ba't para patas? Parang sa korte. May prosecutor, tapos may defense, no? Para patas, dapat nako-cross-exam eh. Kaya lang nga, lutong Macau na itong investigasyon dito sa kamara. At kapag ikaw ay kumukontra sa kanila or hindi ka kakampi, kagaya ni Marcoleta, na galit sila, alam nyo, tinanggal pala si Marcoleta bilang vice chairman doon sa Committee on Good Governance. At tinanggal na rin siya bilang miyembro. So, kapag ikaw ay kumukontra, kalaban ka nila, or parang pumapanig ka kay VP Sara, ganyan ang gagawin. So, sino pang magtatangka? So, wala talagang patas na paglilitis, patas na investigasyon. So, lulutuin talaga nila kung ano yung gusto nilang lutuin. Sino pang mag-cross-exam? Hindi talaga fair, di ba? Ngayon, doon naman po sa sobre. Pinakita niya pa yung sobre. Hindi daw niya ginalaw yung sobre. Pero nung meron siyang sinabi kay VP Sara o doon sa investigasyon na bakit naman daw ginawa kay VP Sara na tinanggal siya. Hindi na raw inisip ni VP Sara na meron siyang pamilya. So ano yun? Kailangan niya yung trabaho na yun? Bakit? Marami ba siyang binubuhay? Malaki ba ang pamilya niya? So kung kailangan niya ng trabaho, kailangan niya yung pera. So bakit yung sobre nandun pa, intact pa, hindi niya ginamit, hindi niya ginalaw? Kung nagdadrama pa siya, umiiyak pa siya, nagpupunas pa siya ng luha hindi raw inisip ni VP Sara na may pamilya siya. Scammer ka hindi dapat nga dinimanda ka at pinakulong ka buti nga hindi ka dinimanda, di ba? So kung ikaw pala ay nangangailangan ng trabaho, nangangailangan ka ng pera, bakit intact yung pera doon? Kayo po, isipin nyo, kayo na mag-isip. Ikaw po ay nakatanggap ng sobre. Hindi mo yun bubuksan man lang. Hindi niya raw inopen Halimbawa, natanggap mo ngayon, kinagabihan, lumipas ang magdamag, hindi mo binuksan. Kinabukasan ba, hindi mo pa rin bubuksan? Sa akin yun, bubuksan ko yun. Titignan ko yun. Baka alisin ko na sa sobre yun. At pwede ko na rin gamitin. Binigay sa akin So, imposible. Parang, hindi naman siya milyonaryo kasi sabi niya, bakit hindi man lang daw inisip ni VP Sara na may pamilya siya? So, ibig sabihin, nangangailangan nga siya ng trabaho at pera. Pero bakit hindi niya hindi niya binuksan, ginamit yung pera? Ang sabi kasi, baka raw ito ay bribe. Tapos ng mga bandang huli, suhol na nga yung lumalabas na sinasabi niya. Kapag tinanggap mo yon, ibig sabihin tumanggap siya ng suhol. Mababackfire naman sa kanya. Kaya yun ang dahilan, yun ang palusot. Hindi ka panipaniwala.
yung kanyang dahilan, no? Yung kanyang palusot. Kaya napakaganda na ito yung mga style ng Duterte. Sumasagot agad. Kapag binira mo, sumasagot. So, maliwanag, sumasalag lang. Sumasagot lang ang ating Vice President Sara. Hindi siya umaatake. Sumasagot lang. Okay? So, ituloy natin. According kay BP Sara, hindi nadadalo ang OBP at pati siya dito po sa House of Crooks sa mga investigasyon nila kasi they are trying to make a case for impeachment. Last year pa ito eh. 'Di ba? Sinabi na ni Castro. So ang ginagawa nila, nagpipishing kasi wala nga silang maikaso. Yan ang paniwala ni BP Sara. Sa mga investigasyon nila, kung gusto nilang ma-impeach, sabi ni BP Sara, dapat mangalap sila ng ebidensya. Ang ginagawa, ang gusto yata nila, si BP Sara ang magbigay ng ebidensya sa kanila. Tapos ipanlalaban nila kay BP Sara. Ginagawa nila investigasyon para makakuha ng ikakaso. Kasi wala nga silang pangkaso. Isa lang naman ang nagsabi na ninakaw ni BP Sara yung 125 million confidential fund. Si Saldico lang. Paano niya mapapatunayan yun? May report ang COA. No? At sinagot na nito ng OBP. Walang ninakaw sabi ng COA wala naman sinasabi no? Kulang lang ng dokumento at nakapagpasa na kasi tinatanong nila yung COA. So doon po sa investigasyon ngayon ng good governance, ito po yung nanggaling sa privilege speech ni Valeriano, congressman po yun, kung saan yung akusasyon niya ay unverified. Hindi pa sigurado, hindi confirm, hindi verifikado. Ayan ang claim ng privilege speech ni Valeriano, unverified pa. So sabi ni BP Sara, kung ikaw ay mag-iimbestiga, dapat tukoy mo na. Tukoy mo na yung tao. Meron ka ng akusasyon. Alright? Ikaw ay halimbawa, meron kang anomalya na 10 billion. Ito yung mga ebidensya. Ito yung testigo. Saka ka mag-iimbestiga. Hindi yung mag-iimbestiga ka dahil kukuha ka ng ebidensya. Naintindihan nyo po? Kumbaga naghihinala ka pa lang mag-iimbestiga ka ngayon. Hindi ba ganun po sa korte kung meron kang ididimanda? Meron ka ng daladalang ebidensya. Meron ka ng witness na daladala. Dahil kung wala ka niyan, basura agad yung isasampa mong kaso. So ganyan dapat, 'di ba? Yan ang sinasabi ni BP Sara. Tapos doon sa rules nila, binabaluktot na nila yung sarili nilang rules. Kumbaga sila ang masusunod kung ano gusto nila kahit wala na sa rules. Tapos, bago ka pala mag-imbestiga, kung ang investigasyon mo or kung ang hearing mo is in aid of legislation, dapat malinaw naka-attach doon. In aid of legislation, kukuha ka lang ng mga speaker, resource person para sa gagawin mong batas. So doon pwede ka palang tumanggi kung ayaw mong pumunta. Kung ayaw mong pumunta, dapat irespeto yon. At ang gagawin naman nila, kukuha sila ng ibang resource person para sa gagawin nilang batas. Ganun ang dapat ganun ang tama, pero wala na yan. Wala na, binago na nila. Kung ano yung gusto nila, yun ang gagawin nila. So, yung mga ganyan na rules para sa legislation, hindi na uso sa kanila yan. Kumbaga, ginawa na nilang korte itong investigasyon nila. At yung sinasabi ni BP Sara, mayroong mga dinidiscuss sila
na nandun na sa korte, nasa Supreme Court na. Hindi po pwede yun eh. Kasi maiimpluwensyahan po yung yung korte. Halimbawa, may sinabi pala yung isang akusado sa labas ng korte, halimbawa diyan sa mga investigasyon nila. Tapos doon hindi naman niya nabanggit. Ang desisyon, ang hatol kasi ng mga judge, kung ano lang yung dininig doon. Kung ano lang yung nadinig doon sa sala ng judge or sa Supreme Court. Sa loob lang ng Supreme Court. Doon lang sila magbabase. Doon lang sila hahatol. Halimbawa, humatol sila, tas nagkamali sila. Mayroon palang sinabi yung tao dito sa labas ng korte. Doon nga sa investigasyon. So, paano na? Mapapahiya ang Supreme Court. Kaya hindi dapat tinatalakay, dinidiscuss pag nasa korte na. Kaya lang, napakatigas ng ulo ng mga buhayang ito. Wala nang kinikilalang batas. Wala nang kinikilalang korte. Wala silang pakialam. Ganyan sila nagmana kay Satanas. So, tapos, sinabi ni BP Sara, makinig po kayo dito, mga kalahi. Yung audit po ng COA, lumabas lang pagkatapos daw mag-usap ni Martin at ni Franz Castro. Ito po yung sinabi ko sa inyo nakaraan. Nakaduda-duda itong paglabas ng Notice of Disallowance ng COA. Na banggit ko pa, August 27, umpisa ng budget hearing ng OBP. August 24, lumabas yung audit report, yung findings ng COA na may Notice of Disallowance na 73 million. Natandaan nyo yon? Sinabi ko yon nakaraan. At nagduda ko dyan, kaduda-duda talaga. Kasi parang inihabol. No? Bakit pwede bang ma-influensyahan ng COA? Inappoint lang ng presidente ang sekretary dyan. Yung presidente naman natin, parang wala naman palag kay Martin. Walang palag kay Penguin. Doon sa first lady niya. 'Di ba? Yan yung si Penguin nga ang nag-a-appoint ng mga nasa military sa mga pulis. Si Penguin nga ang nag-a-appoint, 'di ba? So itong presidente natin, kumbaga pag sinabi ni Martin, sinabi ni Penguin, wala siyang palag. Kahit siya ang nag-appoint doon sa sekretary ng COA, pwedeng impluwensyahan. Siyempre, hindi libre yun. Wala nang libre ngayon. Ganun po ba? Di gagawin ko, sige, gagawin ko ito. Pero hindi libre. Dahil wala nang libre ngayon. So, yun po ang pinagdududahan natin at yan ay sinabi na ni BP Sara. Ibig sabihin, sabi ko na no? After mag-usap ni Franz at ni Martin, lumabas yung audit report. So ano ibig sabihin niyan? Magaling ang intelligence ni BP Sara. Bakit niya nalaman yan? Sa bagay, marami kasing congressman sa loob ng kamara. Marami. Pwede talagang kumalat yan Ay may pakpak ang balita no? May pakpak ang chismis. Madaling kakalat yan, lalong marami sila ron. At siyempre, mayroon talagang intelligence si BP Sara. Tapos dito naman po sa bago nilang track, meron daw 2 track. Ngayon, ang mga kalaban ni BP Sara, yung impeachment. Pangalawa, yung step down, yung resign. Natanong kasi ito kay BP Sara, yung statement ni Bongalon at yung isang congressman na tinatawag silang young guns, no? May 2 track, impeachment, tapos may bago ngayon itong resign, no? Step down. Kasi sabi ni Bongalon, kung wala na siyang pake sa budget nila at sa opisina niya, mag-resign na siya. Kasi nga daw, habang dinidinig yung budget ng OBP, si Vice President Sara naman, nasa beach lang pala.
at pinasinungalingan yan ni BP Sara, no? Ang sabi ni BP Sara, itong mga young guns na to, hindi ko sasagutin ito. Sasagot lang siya kay Saldico, kay Romualdez, kay Marcos. Halimbawa, kila Robredo, Hontiveros, yung mga kalibel niya. Ito mga baguhan lang to kaya yabang no? So, ang sabi niya, dyan lang ako sasagot sa kanila. Doon lang sa taas. Sinabi pa sa taas. Ibig sabihin, kayong mga mayayabang, kayong baguhan, nasa baba lang kayo. Utusan lang kayo. Hindi siya bababa ng level. Ano? At sasagot siya sa 32 million na bumoto sa kanya. Doon siya may malasakit. Doon siya may pake. No? Sa inyo, wala akong pake. Yan ang sabi ni BP Sara. Ito palang Calagwas, nung nasa Calagwas siya, kasi tandaan natin ang Vice President. Siya po yung Vice President ng buong Pilipinas, no? Kaya siya lumilibot para malaman kung ano yung mga problema, kailangan ng mga bumoto sa kanya, mga kababayan natin, at ma-reach talaga niya. Ma-reach niya. So, napag-alaman niya, ang problema doon ay medical care, internet, kuryente, tubig. So, yan yung mga napag-alaman niya. Siyempre, gagawa siya ng paraan dyan. Nakausap niya yung komunidad at mga mayor doon. Tapos daw, 6:30 AM, umalis na sila ng Calagwas. Ito nga yung may magandang beach. Alam nyo, bala kong puntahan ito. Hindi ko rin alam po ito Kay BP Sara ko lang nalaman. At nakita ko yung picture. Ang ganda. Puting-puti yung buhangin. Talagang masarap. Masarap puntahan. Ewan ko lang kung ilang oras ang biyahe. Diyan sa Calagwas na yan. Napakaganda ng dagat. So, 6:30 ng umaga, umalis na ang kumbaga convoy ng OBP nila BP Sara. Ang budget hearing is 10 AM pala. Sabi niya 10 AM nandun na kami sa Binsons, sa basta parting Bicol pa rin. Kaya hindi totoo na habang dinidinig daw yung budget ng OBP, nagsiswimming lang siya sa beach. Tama talaga yung sinabi dun sa sa statement. We're on the road. We're on the road na nung hearing. 10 AM ang hearing, nag-uumpisa yan, baka alas 11 pa Talagang wala na sila sa beach. Wala na sila doon sa lugar na yon. Meron nga siyang speech. May video nga dyan nag-speech siya So hindi talaga marunong magsinungaling ang ating Vice President Sara. Ngayon naman may nagtanong ito sinulat ko sa pagpunta daw ni BP Sara kay BP Leni, ito daw ba ay diversionary tactic? Kasi may mga nagsabi nga niyan. Kumalat yan, di ba? So ang sagot naman ni BP Sara ganito. Nakita nyo yung laman ng balita, no? Sara Duterte. Puro ako ang balita, ang laman ng balita. Minsan mga Duterte, kaalyado ng Duterte. Ibig niya sabihin, siya yung diversionary tactic ng administrasyon. Ibig niya sabihin, siya yung ginagawang diversionary tactic. Kasi ganito, no? Wala nang balita sa kahirapan, sabi niya. Sinulat ko nga ito Hindi na tayo nakakapanood ng balita na ang supply ng ating kuryente ay kulang. Doon nga po sa Calagwas, may mga parte ro na wala talagang kuryente. Gasolina lang ang ginagamit nila, motor. O ano bang tawag doon? O basta yun. So yung kakulangan sa supply ng kuryente, isang problema yan ng ating bansa. Hindi naman yan natin napapanood ngayon sa balita. Kagutuman, kahirapan,
illegal na droga, kriminalidad, terorista, walang sapat na healthcare. Yan ang importante. Pero tinutugunan ba? Wala, ano? Wala. Puro investigasyon, puro sara. No? Kalidad ng edukasyon, importante rin po ito. Mahalaga din po ito. Plano sa mga disaster, wala. At marami pang iba. So yan po yung sinasabi ni BP. Kung meron mang gumagawa ng diversionary tactic, hindi siya yun. Ano? Siya yung mismo na ginagawang diversionary tactic ng administrasyon. Ano? Alam nyo ba, para makagawa ka ng diversionary tactic, kailangan mong magbayad ng buwaya, mga buwaya. Kailangan mong magbayad ng aso. Aso. Ano pa? Media. Vlogger. Troll. Tapos, sasamahan mo ng ayuda. Bigay ka ng ayuda. Yan yung mga nangyayari ngayon eh. Di po ba? At totoo. Wala nang balita sa kahirapan, kagutuman. Di ba totoo? So kayo mag-isip. Isipin nyo mabuti, magmuni-muni kayo. Baka may mga nanonood dito na mga Marcos supporter at sila'y nananatiling Marcos pa rin. Magmuni-muni po kayo. Now, ganito. Ito ang medyo kaabang-abang sa sinabi niya. Natanong kay BP Sara, sino ba ang nasa likod ng impeachment na ito? Kasi kalat na eh. May mga nagdi-deny pa. May mga nagdi-deny na mga congressman pag tinanong mo. Pero nanggagaling na, lumalabas na sa bibig ni, bukang bibig na nga ni Castro at ni Trillanes eh, no? So, ito po sagot ni BP Sara, no? Una, kinote niya si Castro. Nagbasa po siya ng parang message quote. Yung picture, di ba? Picture ni Castro, tas may message, mga ganun. Nagbasa si BP Sara, hinanap niya. Kinote niya para hindi siya magkamali. Last year pa yun. Last year, so binasa niya. Tapos, si Trillanes, ganun din, binanggit niya rin. Okay? At meron siyang sinabi, ito kaabang-abang po. Iisa lang ang handler ni Hontiveros, Trillanes at Castro. So, ibig sabihin, itong tatlong ito may handler. May nagpapalakad, no? May nag-uutos sa kanila. Dito sa tatlong ito. Biruin mo, ikaw tatakbo ka ng senador. Ang gagawin mo lang ganyan. No? Yung okay lang sa'yo, utusan ka. Siyempre, walang libre ngayon. Hindi libre yan. So, ikaw, senador ka, ganyan ka. Saan ka naglilingkod? Ito pa isa, may sinabi si BP Sara. Kay Castro, parang may dalawa siyang pinagsisilbihan. Dalawa ang kanyang masters. Oh, mas matindi si Castro. Dalawa pala yung handler niya. Yung humahawak sa kanya. So, ganyan na kalala ang politika sa atin. Hindi sila nagsisilbi talaga sa bayan. Meron silang mga boss, mga masters. Master ang tawag ni BP Sara eh. So yun ang nagpapagalaw sa kanila. May mga handler. Pero hindi ito pinangalanan. Kinukulit nga siya ng media eh. Hindi pinangalanan ni BP Sara. So itong handler na daw ito, pag meron daw po itong isang kwento. Meron siyang kwento. Itong handler na to. Pag ito raw, kwentong ito ay lumabas na. Alam na ni BP Sara ang mangyayari. May lalabas na kwento eh. Galing dito sa handler na to. At yung kwento direct papunta kay BP Sara.
Hinihintay na lang nila kung kailan lalabas. So, itong paglabas ni ano pangalan nito? Gloria Mercado. Alam na rin nila eh. Kaya nakahanda sila eh. Yung sagot nila, nakahanda na eh. Ibig sabihin, magaling talaga yung intelligence ni VP Sara. Diba? Ito namang kampo ni Tamba, kahit naman mag-hire siya ng maraming intelligence, gumastos siya ng bilyon-bilyon, kung wala naman talagang ginagawa na anomalya, etc., si VP Sara, wala talaga silang makukuha eh. No? Kaya itong mga buhaya sa Congress, parang pressure na rin eh. Pag tinatanong nila kahapon yung COA, galit na galit eh. Oh, tignan mo nga ito. Si Dan Fernando sabi, bakit mo na-approve ito? Bakit? Alam niyo nangyayari, kini-question na nila yung auditor. Kini-question na nila yung COA. Bakit daw in-approve to? Bakit? Hindi na nila trabaho yun eh. Di ba? Trabaho yun ng auditor doon sa COA. At yung mga yan, ang tagal nang nag-o-audit niyan. Kumbaga, kabisado na nila yung trabaho nila. Isang tingin lang, isang basa lang, kabisado na nila. Dahil yun ang palagi nilang ginagawa araw-araw, ang mag-audit. So, tas ki-questionin mo, bakit? Wala na silang makuhang, wala silang makuhang ebidensya eh. Case para sa impeachment. Kaya bisit na bisit sila. At pinipressure na siguro sila ni Tamba. Kaya ganun na lang yung galit nila dito sa Quadcom, contempt dito, contempt doon. Nakakulong na si Alice Go, iko-contempt pa. Eh di ba't baliw na? Baliw na gumagawa niyan eh. Nakakulong na nga eh. Gusto mo pa ikulong sa Senate. Di ba? Nung kinontempt, 2 beses pa, kinontempt si Alice Go. Hihilingin daw doon sa kulungan ng Valenzuela na ilipat sa Senate. Hindi ba mga abnormal na? Nakakulong na eh. Iko-contempt mo pa. Hindi ba abnormal ng mga gumagawa niyan? So, yung handler na yan, ihintayin natin yung kwento niya. Direct, patama kay VP Sara. So, alam na ang mangyayari. Alam na ni VP Sara. Kaya, ewan ko, baka ma-preempt ito. At mayroon daw itong video. May video pa pala ito. So, yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata. Ito yung panghuli, no? Ang sabi ni VP Sara, may nagtanong kasi pala, no? May nagtanong. Doon pa rin sa diversionary tactic. Ang sabi ni VP Sara, kung ikaw ay noong siya ay mayor, kung sabi niya, nakatatlong term na mayor si VP Sara. Nung nagsisimula, pinag-usapan agad nila ng council, city council, syempre nandyan yung vice mayor, kung ano yung magiging landmark legislation nila. Hindi ko masyadong alam ito. Pero ito yung, kumbaga, tatatak at maaalala ng mga constituent, mamamayan ng Davao. So, yun ang pag-umpisa, yun ang ginagawa nila, pinagmimitingan nila kung ano yung magiging landmark legislation nila. Alam ko, kay Pangulong Duterte, yung war on drugs, talagang tumatak yan. At naging successful. Pilit nilang sinisiraan, pero syempre, hindi maniniwala ang mas nakararaming mamamayang Pilipino. Alam ng mamamayang Pilipino, nakaginhawa yan. Ngayon nga lang bumabalik yung mga krimen, hold up sa kainan, agaw ng motor, bukas kotse, bumabalik na. No? Kasi hinayaan eh. So, landmark legislation. Tapos meron silang
sinabi si VP Sara, yung big ticket. Ibig sabihin proyekto to. So, sabi niya, tignan nyo, meron bang proyekto ang gobyerno na ginagawa? Walang proyekto. Wala naman talaga eh. Meron sila mga groundbreaking. Pa-picture dito, groundbreaking. Tatayo raw ng hospital. Yung pabahay sa Quezon City, diba? May groundbreaking din sila doon. Andun si Joy, yung mayor ng Quezon City. Si Joy, anong apelyido nun? Groundbreaking sila, may pabahay daw. Tignan nyo, mga taga Quezon City. Ewan ko, baka tuloy-tuloy naman ang construction or baka wala naman. So, budol lang. No? So, ito, ang ginagawa ng gobyerno, sabi ni VP Sara, walang ginagawang proyekto, walang legislation o landmark legislation. Yung bang isang solid, isang tatak Marcos, masasabi, no? Wala eh. Ang ginagawa daw, magbigay ng pera. Magbigay ng pera. Ang tinutukoy ni VP Sara, ayuda. Pag ganyan po ang mga ginagawa, wala yan. Wala yan. Ang kailangan ng ating mga kababayan, tayo, isang matibay na trabaho. Yan din sabi sa kampanya ni Bongbong Marcos, di ba? Ang sabi niya, disenteng trabaho. Disenteng trabaho. At yung mga nag-a-abroad, OFW, ay pwede na silang bumalik. Mamimili na lang sila kung talagang gusto nila, dahil gusto nilang mag-abroad. Ibig sabihin, magkikreate siya ng trabaho rito para bumalik na yung mga OFW. Lahat ng sinabi na yan, wala. Bala ko nga gumawa ng vlog niyan eh. Iipunin ko lahat ng pangako niya. No, iba-vlog ko. So, matinding research to. Talagang baka isang linggong magawa ito bago sa isang vlog lang. Baka bago matapos itong vlog na yan. Yan ang sinabi ni VP Sara. Walang landmark legislation, big ticket. Walang big ticket. Pero meron siyang i-inaugurate si BBM, yung Panggil Bridge. Panggil Bay Bridge. Yan po ay inumpisahan nung termino ni Pangulong Duterte at mukhang matatapos na o tapos na, pero hindi pa eh. Hindi pa fully finish. Pero pwede nang buksan, pwede nang daanan yung Panggil Bay Bridge. I-inaugurate yan. Siyempre meron din siyang parte dyan. Kumbaga hati sila ni Duterte yan, no? Pwede niyang angkinin yan kasi pinagpatuloy niya. Pero after ng 1 year niya, 2022, 2023, no? After ng 1 year niya, wala na yung mga project. Talagang nung unang taon lang, mabait siya kay Sara. After ng first year niya, unti-unti na, tinira na. Bininay na. Pinadama lang ng 1 taon si VP Sara. So, hanggang dito na lang po. Abangan natin yung handler ng tatlong aso. Handler nila. Abangan natin kung sino yan. Pero ako, may duda na ako. Alam ko na kung sino. Parang alam ko na kung sino. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time.